vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Fernando Jose masyadong sentimental at mapagmahal. At ang tanging tulad lang ni Rosalinda ang kaya siyang paligayahin. Pero ikaw hindi mo yun kayang gawin. Malapit ko nang maging asawa si Fernando Jose. Hindi ako makapaniwala. Bakit? Nagulat lang ako kasi kaboses mo yung isang taong kilala ko. Nandito ako para pag-usapan ng detalye ng kasal namin ni Abril. Wala akong pakialam. Pakasalan mo siya kung gusto mo. Sa oras na dito natumira si Beto sa mansyon, magsisimula ng totoong kalbaryo ni Valerio Altamirano. Sandali po, senyor. Wala rito si Paloma. Paano wala siya? Umalis siya para magsimba pero hindi pa ho siya nakabalik. Nakita na kita sa wakas, Paloma. At ngayon hindi ka na makakatakas. Hindi! Wag! Parang awa mo na! Tulungan niyo ako! Sabi ko, umiga ka na! Tumiga ka na! Bilisan mo! Wag! Pakiusap! Nagpapakawa ko sa'yo ngayon! Kilala na kita, Paloma. Wag mo akong Sisiguruhin itali! kong hindi mo na ako matatakasan. Pakiusap! Gusto ko nang makaalis sa lugar na to! Pakawalan Hindi mo na ako! pwede. Ano ba? Maawa ka naman sa akin! Ingay mo, sabi ko, tumahimik ka na! Ayoko na rito! Pakiusap! Pakawalan mo na ako! Maawa ka sa akin! Salamat sa imbitasyon mo, kapatid ko. Pumunta ako sa tenement pero wala ka ron. Nabanggit nga ni Anibal. Ang totoo nga niya, nagkausap kami at masayang-masaya siya. Tingin ko, totoong mahal ka niya. Kung hindi niya ako mahal, hindi niya ako papakasalan. Hindi ako mayaman. Patawa ka, nagpaparinig ka pa talaga sa akin, Lucy. Alam mo kung anong tingin ko sa pagpapakasal mo kay Fernando Jose? Kung pwede lang ako magsalita, hindi mo makukuha yung gusto mo. Tama ka, nung una iniisip ko lang yung estado niya sa buhay at yung yaman niya. Pero nung tumagal na, nag-iba na ang nararamdaman ko. Ngayon na-realize kong mahal ko na pala si Fernando Jose. Totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Pakawalan mo ako! Sabi ng pakawalan mo ako! Kailangan ko nang umalis! Alex! Alex, puro ka na lang, Alex! Tulungan mo ako! Tumahimik ka na! Hakampasin kita pag di ka tumigil! Tulungan niyo ako! Alex! Tulungan niyo ako! Yan ang bagay sa'yo. Sige, magsisigaw ka ba? Sumigaw ka hanggat gusto mo, Paloma! Sige, sumigaw ka ba? Anong oras na pero hindi pa rin umuwi si Paloma? Kailangan may gawin tayo. Ba't di mo i-report sa pulis para mahanap mo siya? Paano ako magre-report? Nalimutan niyo ba nagnakaw na siya dito dati? Tapos hindi ko na siya pinalis. Tama ka. Baka malagay ka pa sa alanganin yan. At pwede ka nilang kasuhan ng abduction. Patawarin ninyo ako, Senyor Alex. Hindi makakatulong yung pag-iyak mo sa korito. Doon ka muna sa kusina. Baka bumalik na ang alaala niya at umuwi na sa kanila. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang dito. Ay, hindi talaga, ano? Tama kayo. Samahan niyo ako hanapin siya, okay? Nagsasabi ka ba ng totoo o nanloloko ka na naman? Sana nga ganyan na lang para di na ako mahirapan. Nahihirapan ka pala. Oo, totoo. Hindi naman ako mahal ni Fernando Jose. Pakakasalan niya lang ako. Kasi nahulog siya sa patibong ko. Pero hindi pa rin niya makakalimutan si Rosalinda. Hindi ko siya mapapalitan sa puso niya. At kahit matagal na siyang patay, hindi pa rin nagbago ang pagmamahal niya rito. Hindi ko ito matatanggap. Ang gusto ko at kahit matagal na siyang patay, hindi pa rin nagbago ang pagmamahal niya rito. Hindi ko ito matatanggap. Ang gusto ko, ako lang ang laman ng puso't isip ni Fernando Jose, wala nang iba. Ako lang ang mamahalin niya. At ayoko nang may kaagaw. Hindi mo siya mahal. Hindi ganyan ang pagmamahal. Ang nararamdaman mo, inggit para kay Rosalinda kahit noon pa man. Gusto mo kasi na ikaw ang pumalit sa kanya sa puso ni Fernando Jose. Ako nang magiging asawa niya. Hindi ako papayag na may iba pa rin siyang iniisip. Ang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Tingin mo angat ka sa iba.
Masyado kang umasa na mabibighani mo si Fernando Jose sa kagandahan mo. Paiibigin ko si Fernando Jose. Gagawin ko lahat na makakaya ko para mahalin niya rin ako. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Dapat nga maging kontento ka na. Sapat na ang nakuha mo, ang asawa at anak ni Rosalinda. Hindi mo napapansin na tinuturing mong karibal ang isang patay? Nakita mo na, Paloma? Kapalaran na ang kumilos para magkasama ulit tayo. Kaya kalimutan mo na ang tisoy na yon. Kasi hindi mo na ulit siya makikita. Pag-aari kita, Paloma. Kaya ikaw, isaksak mo dyan sa kokote mo na pag-aari kita. Nasaan na kaya si Paloma? Nasaan na siya? Dito na ako, Paloma. Paloma. Ay, tignan mo nga naman, nakatulog na si Paloma. Magsaya tayo sa pagbabalik mo, Paloma. Siguradong tiba-tiba na naman ako nito sa pera. Malaki na naman ulit ang kikitain ko. Oh, naglalasing ka na naman ngayon, Meseryas. Sus, nalimutan mo bang bukod sa pagiging pangit at mabaho niya, lasinggero din siya, no? Hindi ko papatulan ang panlalait mo, Clarita. Dahil napakasaya ko ngayong araw. Pwede ko bang malaman kung bakit? Gusto ko magtatalon sa tuwa ngayon ng gustyas. Dahil ang aking Paloma ay nakabalik na sa kanyang lungga. Narinig mo ba yon ng gustyas? Lasing na talaga si Meseryas, nagdedeliryo na yata. Hindi ako nagdideliryo. Ayan, tignan niyo siya. Oh, anong masasabi niyo? Kawawa naman siya. Wala ka na talagang ginawang mabuti. Tingnan mo ang ginawa mo kay Paloma. Salbahe! Alisin ko na ang tali niya. At gagawin ko to ngayon din mismo. Sige. Tumigil ka! Subukan niyong lumapit at babaliin ko ang binti niyo ng tungkod ko. Hayaan mo man lang ako na naalisin yung panyo sa bibig niya. Sige. Basta yung panyo lang ang aalisin. Wala nang silbi to, Alex. Hindi talaga natin mahanap si Paloma. Tingin ko hindi pa siya nakakalayo sa lugar na to. Hindi ako papayag na mawala siya. Siya ang lahat sa akin. Nagpunta ka ba sa bahay ni Alex at sapilitan mong kinuha ron si Paloma? Ganun ba? Hindi ko na yung kailangan gawin. Siya mismo ang lumapit. Nakita ko siya kanina sa may simbahan. Ang swerte ko talaga no? Pero bakit mo naman siya tinali? Para makita niya kung siya nababagay. At nang hindi na siya makatakas. Pagtatrabahuin ko na ulit siya bukas, uutusan ko siyang manlimos. At kapag ayos na siya ulit at hindi na nanlalaban, pagnanakawin ko na ulit siya. Hahayaan ko na muna magpahinga ngayon si Paloma para bukas kondisyon na siya. Bakit pala hindi kayo uminom? Ayoko muna, Meseryas. Sa susunod na lang din ako. Inaantok na ako. Doon na muna kami sa labas. Sige, maiwan ka na namin dyan. Sige, magsialis na kayo. Sa akin na tong alak. Ay nako, Clarita. Nagtagumpay na naman si Meseryas sa mga binabalak niya. Ay, kaya nga Naawa ako nung nakita kong nakatali yung kaibigan natin. Kailangan nating gumawa ng paraan para mailigtas siya. Oo, kaya kailangan natin makaisip ng paraan para maialis si Paloma dun sa bahay ni Meseryas. At nang maibalik na natin siya kay Alex. Tama ka nga, Clarita. Ano mang mangyari, kailangan makabalik ni Paloma sa mayamang yon. Kahit magwala pa sa galit si Meseryas at Manermo na parang nagmimisa. Magandang umaga, Lolo. Ikaw pala, iho. Hindi ko inasahan na dadalaw ka rito ng maaga. Kailangan ko po kasing pumunta, Lolo. Kailangan kong makausap si Rosalinda. Gusto kong ipaalam sa kanya na pakakasalan ko na si Fedra. Tingnan nga natin, Paloma.
Tingnan ko magiging itsura mo. Ay, huwag kang gumalaw, Paloma. Ayan, sige. Pahiran mo rin ang mga palad at binti mo. Gawin mo yan habang hinahanap ko ang damit mong basahan. Ngayon, ubarin mo yan at ito na ang isuot mo. Bilisan mo na! Abala akong tao eh. Hindi niyo pa alam ang tungkol doon? Ang totoo niyan, narinig ko na kay Becky ang tungkol dito, pero inisip ko pa rin na hindi ito totoo. Ang akala ko kasi hindi mo magagawang kalimutan si Rosalinda. Alam niyong imposible yon mangyari. Patay na siya at kailangan ko magpatuloy sa buhay. At alam kong kung nasan man siya ngayon, siguradong sasang-ayon siya sa aking pakasalan ko si Fedra. At higit sa lahat, kailangan ng anak ko ng isang ina. Oo, siguro nga tama ka. Oo, sige na, iho. May iwan na kita rito para makausap mo na siya ng mapayapa. Gagawin ko to para kay Erica. Alang-alang sa kanya. Pero mahal ko, hindi kita makakalimutan. Hindi talaga.